nakapasok ngayon. Alam naman natin na mahirap pumasok sa panahon ngayon dahil nga sa pandemic kasi iba nagwo-work na. Okay, so yan nagre-record na. So yan, so mamaya po i-upload ko 'to sa YouTube tama, then ilalagay ko po ulit yung link dun sa Edmodo para makita niyo kung saan siya nakikita yung link sa YouTube para ma-download po ninyo para ma-review niyo ulit kung ano yung lesson. Okay, so yan. Okay, so hanapin ko ang huling tinuro ko po is clone stamp tool. So nakakagulat naman po yung iba. Hindi ko naman po na-check lahat. Pero mostly lahat po, karamihan po kasi na nakita ko is may mga text na po kayong nilagay. Eh hindi ko pa ina-upload yung text, yung pangalawang ano, yung pangalawang video para maglalagay ng text. Eh karamihan po meron na. Okay, so i-ano ko pa rin, ituturo ko pa rin po yung text kung paano siya, yayariin ko lang po. So ito yung lesson nung saan na ba? Yun. Ayan, so quick selection pala yan. So hindi yan. So yari na dyan. So yung video ko is ayan, si Clone Stamp. So kay Clone Stamp po ako huling nakatatapos doon. Okay, so yung susunod na tools po, yan, ito, is hindi naman po siya masyadong gamitin. Kasi history brush tool. From the word history, for example, meron ka mga ginamit na nag-brush ka nung gumagawa ka sa Photoshop, nagbabrush ka, gumagawa ka ng mga blending mode, yung opacity, binabago mo, eh, nasa-save po siya. Pero hindi lahat ng ginagawa mo is nasa-save po kay Photoshop. Pero ang ginagawa po ni History Brush Tool, kumukuha po siya or pwede ka mamili dun sa mga history ng ginawa mo na magagamit mo siya as brush po. Brush lang po siya. So alam niyo naman po natin yung brush is yun po yung ginagamit nyo pag nagbabrush kayo ng kulay. Kung ano nyo po siya sa video na sinend ko noon, yung brush is nakakapag-brush ka ng kulay parang ganito. Open ko na po si Photoshop. Okay, so yan. So ito si Photoshop, yung kanyang ano. So gumagawa po kasi ko sa asawa po kasi ng kapatid ko yan, gumagawa po ako ng tarpaulin. So Sir, i-open ko lang excuse po me yan. po. Yes po. Visual graphics lang po. Ayun po, ayun. Lumabas na po. Yan. Ayan, okay na lumabas na. Mabagal ay net. Mabagal ay net mo din or siguro yung sa akin din. So, hintayin nyo lang minsan. Ano ko lang po yung paggawa pala ng ano, di ko napakita. Wait lang. May mga pumapasok pa sa waiting room. Admit ko lang saglit. Okay, so gagawa po ako ng file new para gumawa po ako ng bagong working area ko. So file new, tapos lilitaw po ito. Ayan, so kukuha muna ako sa papel, US paper, letter, short po yan, i-okay ko lang. Para magkaroon lang po ako ng working area. Okay, so yun po, yung binabrush ko po siya. So yung sinabi ko po kanina, yung history brush tool po. Ako meron po ako sa history, so try ko po gumawa na ako kanina. So, yan. So wala po akong nakaano sa history. So most likely po ginagawa lang po ni ano, so ito yun. So wala po kasing ginamit na brush kanina, puro po ako text kaya wala pong makuha sa history. Yan, so wala pong nakukuha. Okay? So dito po kasi sa history brush tool, inaano po niya yung mga history. So magagamit po yung binabrush po natin yung mga nasa history. So hindi ko po siya ginagamit kasi hindi naman po siya kailangan kasi pwede mo naman ulitin yung brush mo kaysa mamili ka pa. So hindi ko ginagamit talaga yung tool na ito. Eh most likely pag tumingin po kayo ng mga tutorial, hindi po ginagamit si history brush tool. Pero nilagay lang po siya diyan kasi yung iba na tatry nilang gamitin 'yan. So parang brush tool lang din po siya na ganyan pag ginamit nyo, nakakapag-brush lang din po. Okay, so yun po si history brush tool. So nag-aano lang po siya ng source data, state na history or snapshot. So kumukuha po siya doon. So yun lang po nagagawa niya. So yung next po na tool, so hindi siya ginagamit kahit di niya na po masyado anuhin yan. Ito eraser. So ito po gamitin to, depende po sa iaano natin. Depende po dun sa gusto natin mangyari. So for example, mag-open tayo ng picture. So open na tayo ng picture, wait lang. Pupunta rito sa panel, kabilang panel yung ano. Ayan, so ito. So yan, open tayo ng picture. So for example, ito na lang. Ayan, open natin siya.
Yan. So, for example, ay, sorry, nagbabrush ako. Ayan. So, i-ano ko lang siya, isusum ko lang. Ayan. So, yung nagagawa po ni brush tool, so, unahin natin yung una, eraser tool pala. So, nagagawa po kasi ni eraser tool, pagka nag-erase ka po dyan, pagka nakalock pa po sa layer mo, ang makikita mong kulay pag nag-erase ka, yung background color mo. So, for example, binago ko yung background color ko. Gagawin ko lang po, wait lang. Ay, lumilitaw pala sa kabila yung ano. Wait lang. Ito. Dito, dalawa kasi screen ko. So, lumilitaw sa kabila yung mga panel. Wait lang. Pumapasok pa. Nasaan yung panel? Yun. So, yan yung lumilitaw. So, may nag-chat. Check ko lang po yung chat. Ayun na, naka-join ko na. Yan, nabagal po talaga internet connection natin lang naman natin. Kaya i-upload ko po ito sa YouTube. Naka-record naman po siya. Para just in case, pwede nyo pong balikan tong klase natin. Okay, so yan. So, pagka po binago natin yung background color natin, for example, ginawa kong red. So, ginawa ko, kinilik ko lang po yung nasa likod niya para mabago siya. So, once na nag-undo po tayo, tapos nag-erase po tayo, yan po nakita nyo, nasa eraser tool ako. Pag nagbubura po ako dyan, kung ano po yung background color ko, yun po yung na lumilitaw sa mga ini-erase ko. So, paano tanggalin yun para hindi naman kumulay siya? So, tanggalin natin yung lock. So, double click nyo po siya. So, lilitaw po yung i-okay dyan. So, wait lang. Sa iba, dito sa kabila lumilitaw. Ayan. So, lilitaw po siya. Then, i-okay nyo lang po. So, pagka nawala na po yung padlock dito, pag in-okay nyo kasi siya, mawala na yung padlock. So, pagka nag-erase ka, sa nakikita nyo po, square na po siya na maliliit. So, ibig sabihin po, yung in-erase ko na yan, yung mga square na maliliit na po, ibig sabihin wala na po siyang background. So, yan po yung mga PNG natin na walang background. Kaya mailalagay mo siya kung saan mo siya gustong ilagay. Okay? So, unahin natin eraser. So, pagka eraser lang po yan, parang brush lang po yan. Pag nag-brush kayo, nabubura yung part na binabrush nyo. Imbis na magkakakulay siya, mabubura siya. So, yun po eraser. So, marami ding klase po na brush na pwede nyo pagpilian. Nakita nyo yung may konting blur sa gilid. So, yan po yung isang eraser. Ito sa brush dito. Ayan. Isa naman po, solid po yung gilid niya kung mapapansin nyo. So, ito medyo may malabo sa gilid. Ito ay solid yung kulay. So, yan. So, nagagamit ko po kasi si eraser tool pagka may binubura ko ng kaya naman sa kamay. So, next, si background. Background eraser tool. So, mas maganda to pagka solid ng kulay. So, hanap tayo ng ibang image. Wait lang, naglalag ako. Uy, nangyari kay Photoshop. Wait lang po ay gumana eh. Yun. Ilimitable na error. Yan. So, ko-close ko kasi siya. Yan. So, mag-open tayo na another picture. Maganda dito kasi yung may ano. Yung solid yung kulay. So, for example, ito. Yan. So, pagka po ginamit mo yung eraser tool dito, tanggalin mo na natin padlock para walang kulay na lilitaw. So, pag in-erase ko siya, yun po yung matatanggal. Halos lahat nabubura. Yung lahat ng path kung saan ako nagbura, natatanggal siya. Ngayon, pagka po magic, ay yung background tool, for example, tinapat ko po yung cursor ko, nakita nyo may plus sign siya. Pag tinapat ko sa color blue, ayan, nakita nyo, meron, nakita yung bilog ko. For example, nilakayan ko yung bilog. Ayan. So, gusto ko lang mabura dyan yung kulay blue. So, pagka kinilik ko, nakita nyo yung arrow, yung plus sign sa gitna ng bilog. Pag kinilik ko dun sa blue, yung blue lang po yung nabubura niya. Yung pinaka-background lang. Pero pagka po kasi ang ginamit mo yung eraser dito, ayan, lakayan natin. Pag binura ko siya, halos lahat nabubura na. Samantalang pagka background, tinapat ko lang yung plus sign dun sa mismong blue, mabubura lang yan yung lahat ng blue. Hindi kasama yung ibang kulay. So, ganun po yung nagagawa ng background eraser. Yung nga lang po, ang ano nga po kay background eraser, yung hanggang laki lang po ng bilog, yung mabubura niya, kung hanggang saan lang po pinalaki. So, for example, maliit lang yung bilog niya. So, kinlik ko dito, ang nabubura lang niya yung blue. Hanggang doon lang sa kaya nung
ng bilog kung hanggang saan lang yung laki ng brush mo. Ganun lang po yung nagagawa ni background eraser. So ang ginagamit ko po dyan yung magic eraser. Yan. Sa lahat po ng kulay blue, basta connected siya, mabubura po niya lahat. Ayan, nakita niyo lahat ng blue nabura. Yun nga lang po kasi ang magic eraser ko, for example, gumawa ako dito ng brush. Kukulayan ko lang po yung part dito. So for example, hanggang dito. Ayan, so mayroon na akong ginawang kulay dyan. Ngayon gagamit ko si magic eraser. So mapapansin natin, hindi lahat na ng kulay na blue ay nabura niya. Bakit? Kasi meron ng kulay na humarang na iba. So ang ginagawa po kasi ni Photoshop, lahat po ng magkakamukhang kulay na connected sa isa't isa. So for example, mula dito hanggang doon sa baba, makikita niyo na connected po yung kulay niya. Kasi nga, dire-diretso siyang may connection. Ayan, makikita niyo merong magkakasama siya. Eh dito kasi naglagay ako ng kulay dito na iba, kaya naputol na yung connection from here dun sa taas. Kaya nung ginamit ko yung magic eraser, nabura po yung nasa taas lang. So yun po yung nagagawa ni magic eraser. So mostly po kasi pagka talaga hindi po Photoshop ang gamit at mga phone lang, meron po talaga na mga chance na yung mga ganitong tools hindi nyo po magagamit. Kaya nga pagkagagawa kayo sa phone, ang ida-download nyo karamihan yung mga wala ng background para mas maganda po siyang mailagay. Yun po kasi mga binigay ko sa inyo na picture, iba po doon wala ng background. Siguro nakapag-download din po kayo ng mga walang background. So kung magda-download po kayo sa internet, wala naman talaga kayong computer at cellphone lang yung gamit nyo. So kung magda-download po kayo, pumunta po kayo kay Google. Ayan. So for example, ayan sa images, for example is vector, girl na vector. Okay, so yung mga girl vector po na yan, ibig sabihin mga vectorized image po siya, mga cartoonize. So ginagamit po siya sa mga marketing or sa mga invitation, ganun. So poster, ginagamit po siya doon. Kung wala kang taong gagamitin. So for example yan, so makikita niyo po kasi meron pong mga dyan, mga may background, ayan. So madali kay Magic Eraser tanggalin po yung mga background na yan. Pero kung magda-download po kayo, lalagyan nyo lang po dito sa dulo ng PNG. Para po yung karamihan dyan, yung iba po dyan walang background. Okay, so yung sabihin walang background po yung iba dyan. So pagka-click natin, try tayo mag-click. Ito pala mas recommended ko na website. Wait lang. Ito po yung PNG3. Ayan. So si PNG3 po kasi ito, png3.com, ano po siya, yung wala pong background karamihan na nadadownload sa kanya. So wait lang, ba't ang bagal yung internet ko? So siguro gamitin ko na yung data ko. Check ko lang po yung data ko. Hindi pa siya lumilitaw. Yun, lumitaw na. So di-disable ko yung CRT Computer Lab. So nagtatransfer po kasi ko na internet. Mabagal na po kasi internet ng So ayan, so refresh ko lang to. Tignan natin kung kaya na ng phone ko na medyo mabilis na internet. So ayan. So dito po tayo pupunta kay png3.com. So mostly lahat po kasi na nadadownload dyan is walang background basta PNG. Sa lahat po kasi na PNG format ay walang background. So pagka dyan kayo, huwag nyo pong i-right click then open image yung tab. Punta po kayo sa link niya. Doon sa mismong website po ni PNG3. So dito po yung pag ni-right click nyo siya, open link in a new tab. So yan, so pagka po nandito na, ilalagay nyo lang po yung Gmail account ninyo para po ma-download nyo yung picture na kailangan nyo dito. Okay, so nakalagin na ako kasi. Kaya ida-download ko lang siya PNG. So naka-download na kasi ko na isa kanina. So pagka-click nyo po yung pre-download, mada-download na po siya dito. So karamihan po ng magiging download niya is ganito po itsura. So ito po yung na-download ko sa PNG3 kanina. Yan. Kung mapansin nyo po, kulay black po yung sa gilid niyang gano'n. Ibig sabihin wala siyang background. Yan. So yan po yung ginamit ko kanina dito. Ito po yan, yung mga bulaklak na yan. Sabi wala siyang background. Kaya kung gagamitin nyo po yung yung background po na gagamitin nyo, for example, naglalagay kayo ng rose na ganyan sa design niyo, kailangan mag-download kayo na walang background kung wala kayong Photoshop. Kasi nga po, kay Photoshop, madali pong tanggalin yung mga background na, for example, nag-download kayo ng ganito, gusto nyo tanggalin yung background,
solid color siya na magkakamukha, gagamitin mo si Magic Eraser para mabura po siya ng buong buo. Yun lang po yung nagagawa ni Magic Eraser. Ewan ko lang po kasi sa mga sa ibang mga application sa phone kung meron silang Magic Eraser na ganyan. Okay? So yung pinagagawa ni Eraser tool. So tanggalin ko na po ito ulit. Ayan. So balik tayo dito kay presentation. Ayan. So yung pinagagawa ni Eraser. Okay? So ganun lang po siya na parang brush lang siya na nagbubura. Yun nga lang may tatlo po siyang pwedeng gamitin. Pagka po ni-right click nyo po yung balik ko lang siya. Wait lang. Hindi pala yan yung Photoshop. Yan. So, pagka po ni-right click nyo dito, ito po yung tatlong option niya sa tools na eraser tool. So, depende po kung saan nyo po siya gagamitin, nasa sa inyo po yun. Okay, so yan. Ito po sa eraser tool. Next po na tool, is gradient. So, sa gradient tool po is ito po yung mga bagay na pwedeng mo mapaganda yung itsura ng combination ng kulay. So, nakita nyo, selection siya ng whole image, nagko-combine ng 2 or more colors po yan. So, for example, ito, tatanggalin ko yung background niya. Magic eraser tayo. Erase the background. Yan. Then, gagawa po ako ng new layer dito. So, may new layer option po dito. Pag click siya, new layer, then ilalagay ko siya sa baba. Para pag naglagay ako ng kulay dito, is maganda yung kulay niya. Yung kulay niya nasa baba, hindi nasa taas. Pagka kasi nasa taas po yan, ang mangyayari po dyan, makokobera niya yung picture. Pero pagka nasa baba, nakikita mo, andun yung picture ng tinanggal mo yung background. So, ganun po yung sa layering. Okay, so tatanggalin ko po muna yung new layer ulit ako. Lagay ko sa baba. Yan, so gradient tayo. So pagka ni-right click nyo po kasi dito, merong gradient tool sa paint bucket. So si gradient tool po, so ito po yung setting siya sa pinakataas. So pagka click nyo po yung color picker dito sa taas, lilitaw po yung option niya. Wait lang. Dito. Pag kinilik nyo po ito, yung drop arrow pala, yan makikita nyo selection ng mga gradient na available. So may mga na-download na po kasi ko na gradient, in-install ko na kasi siya dito. Ayan yung mga ganyan. Pero kung gusto nyo kayo yung maggagawa ng gradient, wait lang. Tanggalin natin. Gawa tayo kay gradient. Naklik ko kasi yung color picker. Nagahang na naman siya. Wait lang. May lumilitaw. Ayun. Yan. Yan. Ito yung lilitaw dapat. Pag click niyo po yung yung color picker kasi, ito. Pag click itong color picker, lilitaw po ito. Ayan, yung gradient editor. So, pagka po kasi naglagay kayo dito ng mga kulay, for example, nag-click kayo sa gitna, tapos dinouble click nyo po siya, yung na yan, mamimili kayo ng kulay. For example, ito. So, pagka nag-click kasi kayo dito, nababago yung kulay na gusto nyo. So, for example, gusto natin yung green. Yan. So, mamimili ka ng shade ng green. So, from light to dark green. Ayan. So, dito tayo sa medyo dark. Okay natin. Then, dito naman sa pinakaumpisa, double click mo ulit doon. So, mamili ka ulit ng kulay. So, kahit anong kulay na lang muna. So, yellow, i-okay ko lang siya. Then, dito red, for example, okay na dyan. So, mangyayari po, ganyan po itsura ng kulay na napili nyo. Tatlo. Pwede rin mag-apat kung gusto nyo magdagdag dito. I-click nyo lang din. Tapos magdadagdag kayo ng kulay. Ayan po siya. So, ibig sabihin, pagka ni-slide mo siya dito, yung quality or kung gaano kalawak yung sakop ng kulay na yon. So, yan. Ganyan po yung nangyayari dyan. Okay? So, pagka in-okay mo na siya, meron ka nang nakaset dito na kulay. So, yung nasa gilid po niya is kung paano po yung magiging orientation niya. So, unahin natin yung linear. Ito po yung nauuna dito. So, pagka naka-gradient tool ka, nandun ka sa empty layer na ginawa mo, for example, nag-click ka sa gitna, click pataas, tapos binitawan mo, ganyan po magiging kulay niya. So nakita niyo po ang ginawa ko from center, pataas. So ibig sabihin, mula po dito sa left, papunta sa taas, papunta sa right po yung pagkuha ng kulay niya. Kung mapapansin nyo, dahil mula ako sa gitna, ang mas madaming naging kulay ay dilaw. Kasi nga, ando ko lang Kasi nga ito, sa gitna ako, so pansin dito kay Panda, sa gitna, ito yung mouse, yung pointer ko andito sa ulo ng panda na to. So pagka nag-click ako pataas, so magiging orientation ko mula dilaw papunta sa red, yun yung magiging orientation ng kulay.
So dahil nga po, ay ba't ba doon ako dito pala dapat sa ibaba lang natin 'tong layer, ayan. So pagka pataas diyan mula sa gitna pataas, dahil nga mas nandun yung dilaw, lahat ng dilaw kukulayin niya sa baba. So for example, gusto mo hindi gano'n dilaw, so magmula ka ngayon dito sa baba, mula baba pataas, so mas madami ngayon yung, halos pumantay na siya kasi nga mula ka sa baba pa gano'n. So sumakto na yung kulay niya. So ibig sabihin kung saan ka nag-start, kung mula dito at tinaas mong gano'n, mas marami yung dilaw mo at yung red mo halos di na makita kasi nga dito ka nagsimula sa pinakataas. So kaya kung gusto mo mailagay lahat ng kulay na yan, dun ka sa pinakababa mag-start. Ganyan po yun pagka gusto mo pataas yung kulay. Pagka gusto mo naman po pababa yung kulay, syempre mag-start ka sa taas mag-drawing. So ando lang po natin, ayan. So from taas, pababa, andun yung dilaw. Okay? So kung saan ka nag-start, sabihin yun yung mula rito sa left mo papunta sa right, yun yung susundin niyang kulay. So pagka naman po dito from left to right, syempre ang kulay natin is yellow to red. From left to right, yellow to red. Yan. So nakita natin, di ba? So from dito naman tayo, pag start ka sa right, from right to left, magiging yellow mo yung nasa right, yung nasa dulo mo yung red. Okay, so yun po yung paglalagay ng gradient. Ay, mamute nitong, yun, mamute na. Okay. So, yung susunod naman, after po kasi nung nung linear, ay yung yan. Meron tayong circle, yung radiant. Ang maganda naman po dito, bilog. So pagka mag-start ka sa gitna, pupunta ka sa right, sabihin, from dilaw to red. So ibig sabihin, kung mula sa gitna ka, hanggang dito ka lang sa part na to, hindi mo diniretso papunta palabas nung image, magiging tsura niya ganito, mas marami yung red sa labas. Kasi nga po mula, kung saan ka nag-start, kung ano talaga yung kulay mo dito, from left, yun yung magiging kulay niya. Tapos kung saan ka nahinto, kung ano yung ending color niya, yun yung magiging kulay niya. Okay, so yung bilog po, kahit from center pataas kayo, magiging ganun pa rin siya. Kasi nga bilog naman siya, kahit saan ka mag-start dyan. Pero maganda kasi dito, pag gusto mo kalahati lang yung circle, dito ka sa pinakadulo mag-start. From down pataas, yan, binitawan mo, half circle siya or naka-circle siyang ganyan. Kasi andun ka nag-start eh. So gusto mo naman dito sa left, ganon. O yan, magiging ganyan po itsura niya. So kung ang gagawin niyo po kasi dyan is, for example, dalawang kulay, gawin nyo is, ang left mo ay kulay dilaw, then yung nasa right mo, gagawin mong white, sinokay mo, tapos gumawa ka ngayon ng radiant, ayan, tapos empty layer, from dito sa corner, ginawa mo siya is pahalang, 45 degrees papunta sa baba, pag binitawan mo po siya, magiging parang may arrow po siya doon. Okay? So yan po magiging parang design po niya. Okay? Okay, so yun po yung nagagawa ni Radiant. So makita parang may arrow na po doon sa gilid niya. So yun po yung nagagawa ng Radiant. Yung susunod naman po sa niya, sa gradient niya, ito ay ano nga ba to? Kalimutan ko to. Ito kasi reflected. Angle po ata. Tama ito, angle. Ayan, angle na gradient. So ano nagagawa ni angle? So maganda po dyan, multicolor po siya. So try natin tong rainbow. Ayan. So click ko lang po yung rainbow na yan. I-okay ko. So from center to right ako. So nakita nyo po, nag-burst po yung mga kulay niya. So ginagamit po si angle pagka po ang gusto mo is multicolor yung background. Ganyan po yung mangyayari. So pagka nag-start ka naman from labas, papunta sa gitna, mangyayari, kung saan ka nag-start, andun po yung pinaka-point mo. Kaya mostly ang ginagamit ko dyan, dito, sa gitna, papunta sa right or up or left, kahit saan po dyan, basta magkakakulay po siya ng ganyan. Magiging multicolor po yung kulay niya. Mas maganda po yung kalalabasan niya. So, ayan. So, yan po yung nagagawa ni Engel. Yung reflected naman po, mostly maganda dito, tatlong kulay. So, try natin itong 3 color dito. So, kahit saan ka mag-start dyan, for example, gusto mo dito. Ayan. So, naging pataas po siya. So, kung gusto mo naman po pahalang, sa taas ka mag-start. Ando ko lang po siya. Yan. So, taas sa baba, magiging ganun po siya.
So maganda po siya sa tatlong kulay, yung pong reflected. Ito na pong diamond, magkakaroon ka lang ng diamond na kulay sa loob. Kung kanina radiant, ngayon po diamond naman, ayan. So kung tatlong kulay siya, ganyan po yung magiging kulay niya. Okay, so ganyan po yung nagagawa ni Radiant. Sabihin, kung gusto mong background color, ikaw po yung magde-decide, then saka ka magdo-drawing lang dun sa empty layer para maging background po siya. Okay? So yun po yung nagagawa ni Gradient Tool. Si Paint Bucket naman po, pagka ginamit mong empty layer, kung ano po yung foreground color mo dito, for example, gawin natin dilaw yung foreground color. Nakita niyo po, kiniklik ko lang po itong box dito, tapos nagmimili ako ng kulay, nababago na yung kulay. Sa pagkakilik ko kasi to sa empty layer, tas kulay dilaw siya, and yung aking paint bucket naka-on, nagiging background niya ay kung ano yung foreground color ko dito. So yun po yung nagagawa ni paint bucket. Then sabi ko nga po, pag gumamit kayo ng selection tool like marquee tool, rectangular marquee tool, tapos nag-gradient ka dyan, sa selection mo na yan, kinilik mo, so hanggang doon lang sa sinelect mo yung magkakakulay. Kaysa yun po yung mga nagagawa ng combination ng marquee tool at paint bucket. Kaya next po, na tool. Tingnan natin. Sabi dito, next na tool dyan ay blur tool. Okay, si blur tool po ay bine-blur lang po niya yung mga sharp edges lang. So hindi po ito yung pag-blur sa background po ng tao. Okay? So iba po yon. So saka ko ituturo kung paano ginagawa yon. So ang ginagawa lang po kasi dito ni blur tool, for example, isusumin ko po ito. Ayan. So ayan po yung gilid niya. Okay? So punta ako doon sa layer niya. Ito yung layer ng bear. So blur tool, ito yung blur tool. So yung strike niya 100% normal yung mode. So pagka binlayer ko po yung gilid, binarush ko sa gilid, mapapansin nyo nagbe-blur po siya. So saan ba ginagamit si blur tool? Ang kagandahan po ginagamit po si blur tool kapag, for example, meron kang picture. Wag yan. Yung tao talaga. Saan ba yun? Yan. So for example, may picture ka or picture mo na talaga ikaw yung picture, hindi yung mga katulad natin na vectorize yan. So kukunin mo siya gamit si quick selection tool. So for example, quick selection tool. Yan. Kunin lang natin yung kaninya katawan. So for example yan. So nasa inyo kung paano nyo papagandahin yung selection nyo. So mabilisan lang kasi to. Yan. Then open tayo ng background. So dapat ito na lang, para background talaga ng sky. Yan. So for example, lalagay natin siya dyan. So gamit natin quick selection tool, then move tool, then move natin dun sa dito. Ayan. So susumin natin siya. So yan, medyo blur na kasi siya. Pero pagka nag-blur ka pa ulit, yan. So ang ginagawang illusion po kasi pag binblur siya is para na po siyang sumasama dun sa background. Kaya nga po, pag nag-edit kayo ng mga picture niyo, for example, gusto niyo ilagay sa isang place, nag-selfie kayo, tapos ilalagay niyo sa isang place na gusto niyo nandun kayo, pwede yung gamitin si blur tool. Basta tinanggal niyo, na-quick selection tool kayo, move tool niyo po dun sa kung saan niyo gustong background, then i-blur tool niyo po yung gilid para humalo po siya sa background. Yun po yung kagandahan po ni blur tool. Ginagamit po siya sa mga ganong style. Or pwede naman kung gusto niya, i-blur niyo ng konti yung i-blur niyo po yung mukha. Gusto niyo yung i-blur niyo yung mga certain part ng image. Ayan, pwede po yan. Pero hanggang dyan lang po yung kayang i-blur ni blur tool. Hindi po yung pagka high definition image po, hindi po kaya ni blur tool i-blur yung buong image. Kasi di ba meron tayong effect sa phone na na-highlight lang yung picture mo pero yung background mo is blur. So nagagawa po kay Photoshop yung gano'n na i-edit mo yung picture mo kahit wala kang DSLR na camera, magagawa mo yung kuha lang ng cellphone mo, yung background mo sa likod is blur, naka-highlight yung mukha mo. So gagawin po natin yan later on. Sharing ko lang po yung mga tools. Okay, so yan. So magbubura lang ako ng Mag-close lang ako para hindi mag-hang yung computer, yung laptop. Okay, so yung next. So wag yan. Next, blur tool. Burn tool. Okay, so ginagamit po si blur tool pag i-edit nyo po yung mukha nyo, ilalagay nyo po sa
mga yung yung mga pang formal attire. So mag-sample tayo, for example, formal coat and tie sa lalaki, coat and tie template. Yan. So kuha yan. So ito 'yon. So mamimili ka kung ano gusto mong coat. For example, ito na lang. Yan, tapos download natin siya. Ito na lang pala. Right click, open yung image. So da-download natin siya. Save as, right click, save as image. Tapos save natin siya kung saan natin madaling makikita. So yan, save ko na dyan. Then kukuha lang po ako ng tao. So yan. So for example, yung mukha mo nga yan eh. So for example, ito na lang. Kung sino man siya. So kukunin ko lang po yung pinaka-head niya kasi lalagay ko dun sa coat and tie. So, ay, may asang tumatahol. Masyado maliit eh. Wait lang. Ito na lang. Medyo malaki na. $300. Hindi na da-download yung ano. Kailangan yung malaki quality ng picture. So nakikita nyo po kasi dito meron siya nakalagay oh. Maliit po yung size ng picture. Yung pixel niya. So hinahanap ko yung medyo malaki. Ito po, medyo malaki pwede na yan. So save as natin siya. So gano'n po pag tumitingin kayo, hanapin nyo po yung malaki yung picture. Yung pixel size para magandang i-edit. Okay, so i-open natin siya. File open. Dito yan nakalagay. Ito. So open ko po yung quote. Then open ko yung picture. Picture. Saan ba yun? Yan, open. Okay, so yung gagawin natin, ilalagay natin siya dito. So i-double click ko lang siya. Tanggalin natin lock. Pero ayaw pa lang ma-double click. So punta tayo sa gawa tayo ng working area. So dito natin siya ilagay sa ginawa kong working area kanina na short. So idrag muna natin siya gamit yung move tool papunta dun sa working area. So papansin natin ayaw siyang mailagay. Ibig sabihin nakalock po talaga yung PNG niya. So may mga madadownload kayo na ganyan na mahirap i-edit. So gagawin natin dyan, close natin siya. I-open natin yung picture, right click. Then ito na po yung pang troubleshoot sa mga sa mga picture. So right click, naghang na po siya. I-edit po natin siya sa Paint. So right click, edit. Sa Paint. So lilitaw po siya sa Paint. Magbubukas po siya sa Paint. Hintayin lang natin magbukas. Yan. So nagbukas na siya sa Paint. Yan. Gagawin mo lang dyan, magse-save as ka lang. So kung PNG siya, babaguhin mo yung format. Gagawin mo JPEG. JPEG, yan. Tapos save natin siya dun sa kung saan siya nakalagay. So yan, alam niyo na po mag-navigate dito kung saan siya sinesave. Yan. So baguhin lang yan lang yung file name. Save natin. So okay na. Bago na yung file name. So pulik na tayo dito kay Photoshop. Open natin. Ayan na siya. Okay. So yan. So double click natin. May background na siya. Tatanggalin natin lock. Okay. Gamitin si magic eraser. Buburahin ko yung kulay puti. So nakita nyo, nabura pati puti dito. So mas maganda, hindi gamitin si magic eraser kasi nabubura kahit yung part dito. So magku-quick selection tool ako. I-select ko siya. Ayan. So para mabura ko yung outside na background, kasi yung selection ko, sinelect ko yung buong coat eh. Buburahin ko yung selection sa labas. So para mag-reverse po ng selection, babalik ta rin natin siya. Imbis na itong selection na to, yung nasa labas yung select niya, Control-Shift-I sa keyboard. Yan. So nakita niyo may selection is lumipat na. Pansinin niyo po So ito nakita niyo dito sa pinakababa,
andun yung selection niya. Sineselect niya yung quote. Control-Shift-I para lumabas yung selection. So, napunta na siya dito sa labas. Kaya pagka kinilik ko yung magic eraser, kinilik ko sa labas, mabubura na yung buong image, hindi yung nasa loob. So, ganun yun. Kasi pagka po hindi nyo ginawa ito, yung hindi kayo nag-quick selection na magic eraser na kayo agad, dahil nga kulay puti ito, may part siya na kulay puti, mabubura din siya. Ayan, ayan, nakita nyo, nabura siya. Pagka binura ko siya dito, nabubura po siya. So, kaya po ang gagawin natin, magsi-selection tayo, quick selection, select niyo po ganyan. Then, pag na-select nyo ng ganyan, Control-Shift-I, then gamitin yung magic eraser, then click mo sa labas. So, hindi na nabura yung kulay puti dito. Then, para mawala yung selection, Control-D. So, yan. So, kunin na natin yung lalaki ito. So, quick selection ulit. Yan. So, yung quick selection, yan. So, hanggang sa leeg. Then, move tool. So, kung meron pa mga naiwan, select nyo po. Baka yung sa tenga napingas, tingnan nyo mabuti. Ayan. So, move tool. Dadalhin ko dun sa ginawa kong, ay dito pala, sa image. Ayan. So, ayan. So, lalagay ko sa pinakalikod. Ayan. So, Control-T. So, Control, Shift and Alt para po pagka kinlik nyo po sa dulo, lumaki po siya ng maayos. Kasi pag hindi po kayo nag-Shift and Alt sa keyboard at ginanya lang siya, nadideform po yung picture. Kailangan po Shift and Alt sa keyboard para hindi nadideform yung picture. Para hindi, isipin nyo mukha nyo yan, kailangan ba naka-deform na ganyan yung mukha nyo? Ayan, hindi po siya nakaayos. So, hindi po gano'n. So, dapat naka-Shift and Alt kayo. Lagi pagka nag-re-resize po sa Photoshop. Yun po kasing deformation sa akin, basta po nag-design kayo, tapos hindi po naka-deform po siya, ganito itsura, mga ganyan. Basta po image siya, kahit po siya vectorized, basta image, nilalagay niyo po siya, may minus po yung design na gano'n. Kailangan po, yung maayos po yung transformation po niya, yan, yung maayos na ganyan, yan. So, kung ginagawa niyo rin po kasi sa phone yun, i-make sure niyo po na hindi na di-deform pagka nagre-resize kayo. Okay? So, dapat po maayos pa rin yung resize niya. Kay Photoshop po kasi basta nag-Shift and Alt ka, tapos sa corner ka kumuha lagi. Dito sa pinaka-corner, sa 4 corners po dapat ang kuha. Ayan. So, hindi po siya na de-deform. Maayos po siya ilalagay dito. Ayan. So, yun naman po pag-rotate kasi, ilalabas nyo lang po yung mouse nyo sa dulo, tapos i-rotate nyo na po siya gano'n. Click and drag nyo po siya para ma-rotate. Yun. So, gano'n po, niro-rotate lang po siya ng konti, inaayos yung picture, ayan. Tapos, dun po sa pwede nyo pong gamitin yung yung mga arrow key sa keyboard para ma-move nyo pa unti-unti yung image. So, ayan. So, ayan, lalaki natin ng konti. Ayan. Ayan. So, sumakto po siya dun sa awang nung So, ayan na siya. So, saan ginagamit yung burn tool? Ito po kasi yung burn tool. Ayan. Yung parang kamay po siya na nakaikom na ganyan. So, zoom in nyo lang po sa pinakadulo. Ayan. So, dito. So, yung pong kasi yung coat, yung mismong coat na yan, mag-burn tool po kayo dyan. Litan nyo lang po yung bilog. So, pagka binurn nyo po kasi sa ganun, nagkakaroon po siya ng shadow, binaburn siya. So, ibig sabihin, yun po kasi yung effect. Pagka meron kang coat, tapos pinicturean ka, sa mismong coat niya ganyan, medyo dapat may dark siya. Para maghalata po siya na talaga nakakabit. Hindi lang po siya mahalatang pinatong nyo lang po yung mukha niya doon sa Okay, so ganyan po pag-edit. So, ibig sabihin, pagka maganda naman po yung phone nyo, picturean nyo na lang yung sarili nyo, then kayo na mag-edit ng coat and tie ninyo. Ganon. Tapos papaprint nyo na lang po siya sa mga DigiWorks, ganon, sa mga nagpiprint po ng mga picture. Okay, so yan po yan. Mas makakatipid po kayo kaysa magpapapicture po kayo. Okay, so ganyan po yung nagagawa ni Burn Tool. Okay, so yun. Sa marami pa po nagagawa, kung gusto nyo darken yung part ng image, dahil masyado siya maputi, pwede yung gamitin si Burn Tool. Okay, so next. Nirayan na lang po natin siya. So, Pen Tool. So, ito po yung hirap na hirap po lahat ng kabataan, si Pen Tool. Bakit? So, si Pen Tool po kasi, so for example, ito. Kung ayaw mo kasi na, for example, pagka kasi nag-quick selection tool ka, makita mo medyo ma-blur yung gilid niya, Medyo hindi uka-uka. So, si Pen Tool is ginagamit po siya sa pag-select din ng image or paggawa ng mga iba't ibang klaseng shape. So, unahin muna natin paggawa ng iba't ibang klaseng shape. So, si Pen Tool kasi pag ginamit mo ito, Pen Tool, right-click mo siya, tapos Pen Tool. Tapos dito sa gear sa pinakataas, i-check nyo po yung rubber band. Bakit?
Pagka po walang rubber band, pagka kilik kayo tapos nag-click kayo dito, sakala po lilitaw yung parang rubber band na ganyan. Sabihin, yun po yung point ng selection na nagawa ninyo. So maganda, naka-rubber band na siya, naka-check. Yan. So bakit? Para pagka nag-click ka dito, click and drag mo. Sabihin, pagka nag-click and drag ka kahit sa portion ng, kahit sa mo, dalhin yung mouse mo, basta naka-click and drag ka, ang nangyayari po doon is nagka-curve po yung linya ginawa mo. Pagka nag-curve na po siya, bitaw mo yung mouse, gawa ka ulit ng panibagong linya dito, click and drag mo ulit, then click ka ulit dito, click and drag mo ulit, then click and drag, then balik ako sa ka nag-start, then click mo doon para ma-enclose. So meron ka lang nagawang design or shape na wala po sa mathematics. So indefinite shape po siya. So para maging selection po siya, control enter sa keyboard, magiging selection na siya. Sabihin, pwede mo gamitin si paint bucket. Yan. Tapos mag new layer ka. Tapos yung selection mo, lagyan mo ng kulay. So yan. Tapos control D para mawala yung selection. So meron ka ng shape para pagka minove mo. Yan. So gawa ko ulit na panibagong shape. So baguhin mo na may kulay, gawin mo namang red. Yan. So gawa ka ng selection. Nagawa ka ng new layer dito. Then pen tool. Click. Click mo ulit doon. Tapos iladrag mo lang siya. Yan. Tapos babalik ka sa umpisa. Control enter. Then paint bucket. Basta nasa isang layer ka na empty. Click mo yung selection mo para magkakulay. So yan. Control D para mawala yung selection. Tapos ibaba mo yung layer. Nung nakita mo, ang mangyayari kasi pag binaba ko yung layer, ganito yung tsura niya na una yung nasa taas. So, yan, magulo. So, pagka binaba ko yung layer, kakaroon na siya ng illusion na ganyan. So, yan. Tapos gawa ko ulit ng panibagong layer sa taas ng kulay dilaw. Gawa ka ngayon, gawin mong button black. Yan. Tapos pwede kang gumamit ng brush kasi bilog yon. Then, click mo lang doon. Tapos baguhin mo pala yung brush stroke mo, dapat ito. Yung solid. Yan. So, di ba nakagawa na tayo ng parang character gamit lang yung pen tool. So, ang paggamit po ng pen tool ay marami po siya nagagawa tulad ng ganyan para makagawa kayo ng gusto niyo pong klase. So, nagagawa siya sa paggawa ng mga logo. So, kung mamamaster niyo po siya, marami po kayo magagawa mga magagandang logo gamit si pen tool. Pwede po kasi na, for example, dito sa internet, yan. Maghahanap ka ngayon ng logo design. Ay, mali spelling. Yan. So, for example, kukuha tayo ng isang logo. Tapos i-enhance lang natin. Yan. So mostly gawin natin ito na lang para madali kunin natin yung ano. Ito. Tapos dadagdagan na lang natin. Pepsi 2 eh. Yan. So kukunin ko lang image. Save ko lang siya. Save image as. So save. Tapos open natin siya kay Photoshop. Yan. Tapos kukunin ko lang po siya gamit yung marquee tool. Tapos move tool. Lagay ko siya dito. Ayan. So gagawin ko dyan, babakatin ko siya gamit si pen tool. So pen tool. So for example, mag-start ako dito. Click. Tapos click dito. Tapos drag. Tapos iano ko po siya dun sa linya nung bilog na yon. Ayan. Then click dito. Click dyan. Tapos click dito. Tapos pag ganon. Ayan. So sabihin, nakagawa na ako ng linya. Nasa-select ko na siya. Control Enter. Tapos lalagyan ko siya ng kulay. So mag-new layer lang ako lagi. Tapos click ako dito. So ayan. Meron na ako nun. So nakuha ko na yung nasa taas. So ngayon, lalagyan ko tong part na to. Ito, kukunin ko naman yung blue. So mula rito, click. Tapos click and drag. Tapos ulitin natin. Control C para ma-undo. Tapos click mo siya dito. Yan. So, ano nyo lang po siya, titira nyo kung nakaayos yung mga selection nyo. So, kaya for practice po talaga yung
pen tool. So basta pag nag-click kayo, idadrag nyo lang po yung mouse kung saan po magandang bending nung selection nyo ng line. So yan. So mula doon, Control-Enter ulit. Tapos lagyan natin ng kulay. So yan. So idadagdag ko dyan, lalagyan ko na lang siya dito ng design. So maganda, bago nyo lagyan ng mag-new layer kayo para mahiwa-hiwala yung lugar niya. So for example, ko dyan. So bakit hiwa-hiwalay? Para pagka gusto ko siyang ibahin ng posisyon, mababago ko lang yung shape na gusto ko. For example, ganyan. Gagawin ko na po siyang ganyan. Ayan. So ayan. Tapos tatanggalin ko na yung, i-delete ko na yung isa kanina. Ayan. So lalagay ako ng, ayaw mo mute. Ayun. So lalagay ako ng panibagong design dito. So for example, ganyan. Control-Enter. Tapos sa baba ng dalawa na to, yung black and red. So maglalagay tayo ng ibang kulay. So ayan, paint bucket. Control-D. Tapos new layer ulit ako, ibababa ko ulit siya. So gagawa ulit ako dito, pen tool. So balik ulit ako doon, Control-Enter. Paint bucket. Bayan ko yung kulay ulit. Okay, so binabago ko lang po yung kulay na foreground, tapos paint bucket ulit doon. So yan, so parang naging ganyan na po yung design niya. So yun po yung nagagawa ni pen tool na pwede ka umukit ng mga shape and pwede rin po sa tao. Yan. So ginagamit po siya, for example, dito. Sabay yung tao, yung ulo ng tao. Ito, yan. So mula rito, sa ulo, tapos click and drag mo siya, kailangan yung magiging linya niya na to, sasakto dun sa pinaka-head niya. Kasi ang point kasi dito, para makuha mo yung gusto mo selection dun sa image. So Control-Enter, tapos gagamitin mo si Move Tool. Ang point nga lang kasi dito, papansinin po natin dito. Ayan. So susumin ko po So pansinin po niyo yung difference. So dito, medyo blur sa gilid, dito solid. Kasi ito po quick selection tool, ito ay pen tool. So parang ang ginagawa po kasi ni pen tool, para po siyang gunting pagka nag-cut, solid po yung gilid. Maganda. Kaya nga po pag minaster mo yung pen tool, mas maganda yung pag kinukuha yung picture mo sa may background. Mas maganda yung cutting niya compared sa quick selection tool. Okay? So yan po yung pagmastery ng pen tool. So pinapractice po talaga siya. Ngayon po si text tool, susunod na tool, ay path selection tool pala yun. Pero text tool po muna siya bago mag-path selection tool. So yung kay path selection tool, nagsiselect ng path, tapos yung text tool, naglalagay lang ng text. So combination po ni pen tool, text tool, saka po ni path selection tool. Yun po yung paggawa ng text sa logo. So kung sa logo po natin may bilog, kung mapansin po natin yung logo ng CRT, may bilog po, nakabilog siya, tapos yung pangalan ng school, nakapalibot sa bilog. So, pwede po na kuha tayo ng logo ng CRT. Sinusunod ko po kasi para gawa sa inyo logo na. Kaya kailangan po maganda po yung logo designing nyo. So magsasample din naman po kung paano gumawa ng logo. Saan may CRT logo? CRT files. Logo. So ito po yung sinasabi ko na yung logo po ng CRT yan, nakaganon siya. Okay? So, kailangan mo para ipakita rin dito yung shape tool. So yung shape tool po, nakakagawa lang po siya ng different kinds of shapes. Meron tayo rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon, line. So, ang kailangan natin sa mga logong bilog ay ellipse. So, gawa tayo ng ellipse. So, gagaya lang po natin yung logo ng CRT. So, buburahin po natin lahat yung ayan. Ayan. So, gagayahin natin to. Gagayahin ko lang po dito yung bilog. Hindi ko po iaan yung mga yan, yung gear. So, kailangan ko lang po magawa dito muna yung puting bilog saka yung blueng bilog. Okay, so
Punta po tayo dito, right click, shape tool, ellipse. Ayan. So click and the drawing po tayo ng bilog. Pero nakita niya nagiging oblong siya. So ginagamit din po dito yung shift and alt. So click and shift and alt para po bilog ay talagang circle siya. So for example, binilog ko ng ganyan. Ayan. So ibababa ko lang siya dito. Control T, shift and alt para maliit lang yung mapalit natin siya na hindi na di-distort. Okay, so para makuha ko yung kulay nito, gagamit ako ng eyedropper tool. Select ko doon. So naging kulay blue ng ganon. Tapos ito pong ano natin, itong kulay, itong shape natin, pag bumalik po tayo dito sa ano, sa ellipse, baguhin natin yung kulay, ito fill, ayan. And ito po yung karamihan niyang kulay niyan, yung pinakaunang recent. Ayan oh. Once po kasi naglagay kayo ng kulay dito, nababago, nadadagdag dito sa recent use, yung kulay na ginawa mo na kinuha ni foreground color. So ginamit ko yung eyedropper, kinuha ko yung kulay, bumalik ako dito sa eclipse ko na tool, sa shape tool, tapos andito ako sa layer na eclipse, kaya nabago ko yung kulay niya na, yan o, dito. Yan, so pwedeng baguhin siya dito. Pero most likely, pagka ginawa ko, for example, dilaw, yan. So babalik ka sa shape tool, eclipse, tapos babaguhin mo yung kulay ng fill, ayun po yung dilaw na ginawa ko, na kinuha ko, gamit yung eyedropper. So kunin natin yung blue, ayan siya, naka-blue na. Yan, so next is yung kulay white. So maganda po dyan, gawa ka ulit ng circle, eclipse, yan. So para sa center, shift and alt ka, yan. So yan, so kulay blue siya, gagawin mo siyang white. So nandun ka sa layer na yon, gawin mo siyang white, ayan siya oh. Tapos gamitin mo lang si move tool, i-move mo siya ng konti para may gusto mo yung circle niya. So yan na, meron ka ng circle. So ngayon gagamitin natin si text tool. Si text tool po kasi, horizontal text tool lang. So pagka nag-click ka dito sa labas, ayan. Tapos nag-type ka, diretso po siya, di ba? Ayan. So meron lang siyang, mababago mo yung style niyan. So control enter para mawala sa pagte-type. Kasi pagka hindi ka nag-control enter at in-enter mo lang, bumababa po yung text niya. So control enter para mawala ka doon sa type mode. Pwede mo nang baguhin yung kung ano gusto mong font. So hanapin natin Tahoma. Tahoma. Ayan. Tapos gawin natin siyang black muna ito. So sa color, pwede natin baguhin black. Ayan. So black na yung kulay niya. So yan, College for Research. And, ay, ba't 7? Ayan, dyan. So control T lang tayo ulit para mapalit natin siya. So yun po yung nagagawa ng horizontal. Okay? So, pagka po horizontal, i-click nyo lang po siya dito, makakapag-type na kayo. Okay? So, ang gagawin natin kasi hindi horizontal pabilog. So, paano gagawin yon? So, ang gagawin nyo lang po dyan, so dinilit ko lang yung nasa tinype ko, yung mouse po ninyo tatapat nyo dun sa bilog na puti. So, makikita niya magbabago po yung pointer niya. Okay, so mangyayari, mawawala yung square sa gilid, magiging may pa-curve po siyang ganon. So, click nyo doon, then pwede na kayo mag-type. Research. So, medyo malaki lang po siya. Control Enter nyo. Ayan. Tapos, doon sa layer na, nakita nyo may text na layer dyan. So, baguhin nyo lang po muna yung size. Dito sa character, ayan. So, nakita nyo medyo maliit yung 12. Nakayan lang natin siya, 20. So, parang lalaro nyo lang po yung kung ano yung ano niya, yung laki. So, 25. Sabihin na natin mga 40. So, yan. So, may tingnan natin kung okay na laki. So, yan. Then, gawin natin siyang kulay white. So, yan. So, control T natin siya. Then, shift and alt. So, lakihan natin siya ng konti. Bakit? Para po umangat siya. Ayan, nakita yan. No? Para naging ganon. So, pero caps lock po kasi ginawa dito. Ayan. Okay, so medyo malaki pa yung text at caps lock. So, pagka gagawin po natin siya buong caps lock, na-type na natin siya na naka-standard, meron po dito sa character panel yung all caps. Pag kinlik nyo itong dalawang ting malaki, lalaki na po lahat ng tinype nyo. Yan, no? So, litan pa natin siya. Ay, so yan, litan natin. So, hindi pala 40 yan, 30 siguro. So, yan.
So I think pwede na 30 yan. So ngayon po yung path selection tool, select po siya ng path. So para po magamit natin siya sa ganitong klase, ma-move po natin siyang ganun. Ito i-move natin pababang ganun para maayos po yung text niya. So pagka-click may path selection tool, so click mo lang po dun sa gilid. Ito ang ginagawa ko dito, yung hangganan, ayan o. Ayan, so nakatala gumagalaw na siya, ayan o. Yun. Then meron pa ulit another dito, click nyo naman siya. Ayan. Sa point dito, pagka ginanon mo yung hangganan ng text, mawawala na yung text kasi hanggang doon lang yung pwedeng lumitaw na text niya. So, ibig sabihin, halos magkadikit yung dalawang part na yan. Ayan. So, ang gagawin mo naman dito sa isa, i-move mo siyang pa ganyan. Yung isa din, ibababa mong ganon. Para po yung ano niya, pag ginawa mo ganon, hindi magtatama. So, ayan. So, ganyan po yung nangyayari doon. Ayan. So, i-move lang siya ganyan, na-move na yung text niya. Okay, so ganyan po paggamit ng path selection tool, text tool, saka shape tool. So nagagawa po, for example, gumawa ka ng polygon shape. So, sa polygon shape po, ikaw mag-enter ng number. For example, 3 sides yung po ay triangle. So kung 4 sides, rectangle or square. And pagka pip, hexa ba yun? So kung 5 side, then click mo siya, shift and alt. So ayan na. Makapag-gawa ka na ng shape. Then pwede ka rin mag-text dyan. So for example, gagamit ka ng text tool. Tapat mo lang doon, tapos mag-type ka. So, kulay puti po kasi siya. So, select mo siya. Control A mo, tapos baguhin mo yung kulay. Kulay puti kasi yan. Ngayon mong red. Dito sa character. So, ayan na siya. Ayan o. So, sabihin, pagka po gumawa ka ng shape, tapos tinapat mo yung text doon, makakukuha mo yung kung paano yung orientation ng shape niya. So, makakapag-type ka ng text doon. Okay? So, yan po yung nagagawa nung magkakasunod na yan. So, ito naman po susunod dito. Ayan, may line. Diretsong line. Rectangle, makagawa ka ng rectangle. Ayan, so yan, rectangle. Yun na pong rounded rectangle meron dito na babaguhin mo yung, yung edge niya. For example, ito 50, gawin mo siyang 60. So pagka gumawa ka niya, nakita mo sa edge niya merong round. So yan po yung rounded rectangle. Yung eclipse, nakita niyo na, polygon, nakita niyo na rin yung line. Yung line naman po yung kapal ng linya na babago niyo dito sa gilid na to. So yan yung weight niya. So for example, gagawin yung 50. Tapos gumawa ka ng linya, makapal po yung mismong line niya. So pag binaba mo yan, ginawa mo mga 20. So, drawing ka. Sa ata niya na, manipis na po siya. So, yung pinagagawa ng sa line. Yun ang pong custom shape. Marami pong shape dito na available. Ayan. So, para mapalitaw po lahat yan, kasi sa una, hindi lilitaw lahat yan. Punta kayo sa gear dito. Then, click niyo po yung all. Then, append. Para po lumitaw lahat ng mga available shape. Kasi lahat po, pagka nag-click kayo, for example, itong moon, tapos kinilik nyo na siya, tapos nag-drawing na kayo dito, tapos shift and alt ulit. So, ayan. So, meron na kayong moon. So, yung custom shape na yon. So, yun po yan. So, yung susunod naman po dyan, yung hand tool. So, para lang po maibaba nyo yung picture. Parang for example, dito kayo gumagawa, ibababa nyo siyang ganun. Makapunta kayo sa taas ng image, yung buong working area nyo. Magagamit nyo po is ma-move nyo siya kung saan nyo gusto pumunta. Ngayon po si hand tool. Zoom tool naman po, syempre, zoom in and out lang yan para may zoom mo kung gusto mo i-zoom na i-zoom or zoom out mo siya. So, yun po, click-click lang din dyan or click and drag. Pagka po naka-check tong Scrabble zoom mo, naging ganyan po yung zoom in, zoom out niya. Or pwede naman po sa keyboard, control, tapos yung negative, then yung positive na magkatabi sa malapit sa backspace. So yan po yung shortcut key sa keyboard. So yun naman po nasa baba is yung foreground and background color natin. Okay? So yan. So lahat po ng tools is nai-ano ko na yung basic tools. Yan. Okay? So pwede po kayo magtanong kung meron po kayong hindi naintindihan na tool para maulit natin. Pero ito i-upload ko naman po sa YouTube para kahit paano maulit-ulit nyo and matesting po ninyo, ma-post nyo pa, tapos ma-try po ninyo ulit. Okay? So yun nga lang po ang disadvantage talaga ng ibang mga sa cellphone lang ginagawa. Hindi po kayo makakagawa ng mga ganito. Yung ganitong design yan. So kung may magagawa po kayo na mapapaganda nyo talaga, yung mga designing ninyo, mas okay. Kung kahit sa phone, magawa nyo ng diskarte, basta okay. So ang point po natin dito is kailangan lagi pong presentable or maganda yung design natin para po mataas yung grades natin. So hindi ko pa po na-check yung mga sinend nyo. So magbe-base po ako doon. Kung ang grades po ninyo, tinatanong nyo bakit di siya na perfect, ang mga tinitingnan ko nagpina-minus ko doon is yung image mo ba distorted. Pag sinabi natin distorted, yung sinasabi ko kanina na
For example, itong image ng CRT. Yan. So, pagka po nag-control T ka or ni-resize mo siya at naging ganyan siya, distorted na po siya, may minus na po tayo. Madalas po ako doon nagma-minus. Tapos yung susunod yung overall design niya. Ibig sabihin po ng overall design, kung presentable ba siya, kung maganda ba siyang tingnan. Unang tingin pa lang kung maganda na siya, ganun. Okay, so yan. So, minsan po i-comment ko naman po kung saan kayo naglalak. Kung color combination or yung resizing, ilalagay ko po dun sa comment. Pakibasa na lang po kung kung saan po yung kailangan nyo enhance. Okay? So, yun po. So, next time po, ipopost ko yung magiging assignment yung gagawin na design ulit. And dito naman po is kayo na po yung bahala. Bali, ang design po na gagawin nyo next is logo. So, yung topic po ng logo, nalahintayin nyo kung ano yung topic, kung ano yung logo gagawin nyo, kung kanino ba gagawin. Kung kanino ba siya gagawin. Kung hindi kayo basta-basta gagawa lang ng logo, kailangan po meron kayong standard. For example, gagawin nyo logo pang museum. Ganon. Yun po yung kailangan nyong tingnan kung saan siya gagamitin para makapag-formulate po kayo ng logo design. So, yun po yung ipopost ko next meeting kung paano po ng logo. Okay, so yun. And maglalagay din po ko ng link doon na may mga kung paano mag-design or gumawa ng mga simple logo. So, marami po kasing ganyan sa YouTube na mapapanood nyo na nandun din po yung tutorial kung paano siya ginagawa. Pero kung meron po kayong gifted hand, mas originated yung logo nyo, pwede nyo po siyang drawing sa kamay, tapos picturean nyo, tapos kunin nyo yung files at i-open nyo sa Photoshop, tapos gamitin nyo po yung pen tool para ma-okit po yung design niyo. Tulad ng ginagawa ko kanina, yung pen tool, basta click and drag mo lang siya. Kung saan po papunta yung shape, doon mo siya i-click. So, ibig sabihin po kasi, pagka for example dito, from here, syempre hindi mo naman siya i-click dito. Kasi pagka gano'n, hindi po siya magtatama minsan no? Ayan, so minsan tumama ng gano'n, ayan. Pagka tumama ganyan, paano na ngayon dito? So, ang susunod mong gagawin dyan, kasi tumama ng linya dyan na ganyan, tapos dito hindi mo na siya maiayos. So, tatapat mo lang po yung mouse pointer mo dun sa huling ginawa mo na point. So, dito sa point na to, tatapat mo lang po yung mouse pointer, tapos alt ka sa keyboard, tapos i-click mo. Bakit? Para po mawala dito yung linya. Kasi yung linya na to, sinusunod niya yung huling, so ibig sabihin, dapat pag ganun yung mga susunod mong gagawin. Hindi naman pag ganun yung linya mo, nakita mo, nagawa mo na siyang ganun. So, i-erase mo yung part na to, tapat mo lang doon sa huling point mo, tapos alt, then click mo siya, para mawala, para makagawa ka ulit dito ng ganun. So, ganun lang yon. So, ang pag-technique po talaga sa paggamit kay pen tool, hindi, itatry mo muna siya agad siya dito. Tapos pagka-click and drag mo ba siya, kung maayos ba yung linya, yan. Tapos para lang matanggal mo yung part dito para hindi ka na mahirapan sa susunod mo na paggawa ng curve, punta ka sa pinakahuling point na yon, tapos alt, then click mo para mabura yung hambalang dito na linya. So, ganun po yung paggamit kay pen tool, pag mastery sa kanya. Eh, lagi niyo po tatandaan kung saan kayo nag-start, kailangan bumalik kayo dito para lang ma-enclose yung selection mo. Then, control-enter ulit para po makuha mo na yung selection. Then, pwede ka na mag-new layer ulit dito. Tapos, maglagay ka ng, gamit yung paint bucket, maglagay ka ng kulay. So, yun. Mabagal lang siya. Ayan. So, lalagay ng kulay dyan. Ayan. So, yan. So, yan. So, kung gusto mo naman na mabilis na hindi ka na mag-click dito para ka paint bucket, pwede po yung pindutin nyo lang sa keyboard. So, for example, lalagyan nyo ng kulay siya. Ayan. I-undo lang natin siya. Ayan, undo. Naghahang na yata ako. I-undo ko lang po siya. Ayaw. Ayan. So, yan. So, para po malagyan po siya ng ng layer, Alt-Delete lang kayo sa keyboard. Automatic na po siya magkakaroon ng layer sa naka-new layer kayo. Then Alt-Delete. So, magkakakulay na po siya kung ano yung foreground color mo. Hindi ka na magpe-paint bucket. So, for example, nagawa ka ng selection. Ayan. Then Control-Enter. Then Alt-Delete ka kagad sa keyboard. Magkakakulay na kagad yung selection mo. Ganun po yung shortcut key sa paglalagay ng kulay, paint bucket. So, hindi mo na masyadong gagamitin si paint bucket. Basta Alt-Delete ka lang. Basta may selection ka. Okay, so yun po yung nagagawa po nung Alt-Delete natin, pen tool. So, yun po yung mastery para po mas magandang tingnan yung magiging design or logo po ninyo. Kasi pwede po kayong kumuha ng
na ano sa internet ng idea na logo, gano'n. Pero hindi niyo po siya gagayahin, kailangan papagandahin niyo po siya. Kasi depende 'pag nakita niyo siya kung connected ba siya dun sa, binigay na topic, gano'n, okey? So yun po yung mga gamit para po kay Photoshop. Then sa mga phone po, tingnan niyo po kung ano yung magagawa niyo para makapag-diskarte kayo ng logo, makagawa po kayo ng magandang logo na connected po dun sa gustong topic na pinagagawa po sa atin, okey? Yan, so iba-iba po kasi ginagamit ng iba sa paggawa ng design. So kaya po, masterin niyo po kung ano yung application na ginagamit niyo ngayon para hindi na kayo masyadong mahirapan sa paghahanap ng computer. So basta po ang point dito, sabi ko nga lagi, kung ano yung design mo, basta maganda siya, dun magbe-base yung grades mo. Okay, so yan. So may question po? Question, violet reaction? Wala naman po. So kung Sir, ganun yung po, download po ayos ng po. Adobe. Ano po? Yung pang-download po kasi lagi po yung free trial lang po yung nala-download ko. Meron po ako ano, dun sa pinost ko. So i-open lang natin yung Edmodo account. Wait lang. Para makita niyo po yung ano, yung kung saan siya nakalagay ko anong function. Kasi nag-post po ako doon ng link kung saan niyo po pwede ma-download yung Edmodo. So tinitingnan ko po kasi gawa ng iba, hindi ko pa gine-gradean. Pag nag-grade po natin, makikita niyo kung ano yung grades niyo dun sa ginawa niyong design. So wait lang, naglalag na internet. Eh, naglag na siya talaga. Yung computer ko yata naglalag na. Ayaw niya, ba't kaya? Ayun, nag-refresh na. So wait natin siya. So yung nangyayari sa laptop ko, so ang dami ko na kasi nakabukas. May PowerPoint Sir, na yung ano ako. po ba? Click the link to download Photoshop install. Yan. So yan po yun. Pagka-click niyo po yun, idadalhin po kayo sa link nun kung saan po naka-upload yung Photoshop. So try po natin, wait lang. Kasi yung link na in-upload ko po kasi siya sa cloud. Sa cloud ko po kasi siya in-upload. Alam ko sa ano tayo, Mega NC ko yata in-upload yun. Hirap na yung computer ko. Sabi, internet ko rin yan. Dali lang. Yun. Nahihirapan na yata yung net ko ah. Kaya yung computer. Tapos ko lang siguro Sir, lagi po ba kayo sa school? Opo, hanggang Saturday po. Ang tagal niya oh. Tapos nagahang na rin yung laptop. Tayin lang natin siya. Loading ba? Eto. Ay, nag-refresh pa, Diyos ko. So, kaya po nangyayari, ganun, nagko-close din. Kasi Photoshop kasi malakas pong kumain niya ng memory eh. So, mag-close lang ako ng mga picture. Ginawa ko na. Close natin.
Kasi Google Chrome din malakas kumain eh. Oh my God, ayaw na niya lumitaw. Ayan, bumilis-bilis naman na siya. Tayin natin siya. Yun. Ito po siya. Ito, pag-click po natin siya Mega NSAFE. So pagka-click natin siya, dadalhin tayo dun sa link. So sa Mega NSAFE po kasi hindi siya yung basta-basta mada-download. So dito muna siya nagda-download. Then bigla na lang po siya lilitaw dito sa baba ng download. So wait lang. Ino lang natin siya. Naka-loading po eh. Ayan, so yan. Ito po siya yung sa taas. Ito, no? So pagka-click po natin download, so dito po muna siya magda-download sa taas. So makikita nyo dito kung ano yung nung download niya. So pagka nag 100% naman po siya, dito po sa baba na to, makikita nyo na kung saan siya na-download. So ganun po siya. So ganun po yung pag-download sa Mega NC. So yan po yung link. So close ko na siya. So yan. Natin sa chat ko may tanong pa. So yan po yung link. Binigay na po Gerald dun sa chat. So yan po yung link para ma-download nyo po siya. Mali mo pag in-open nyo naman po siya, click nyo lang next. Pag i-install na siya automatically. So wala na kayong gagawin na crack pa. Naka-crack na po siya. Okay, so wala na po kayong gagawin doon. Basta click nyo lang next para ma-install. Okay, so wala na pong question. Okay, so kung wala na pong question, so picture taking na lang po muna tayo para sa attendance type din. So ipopost ko ulit sa Facebook, sa Edmodo yung attendance natin. So para nada-document mga pumapasok sa atin yung nakakapasok. So wait lang, i-ayos lang natin. So open nyo na po yung mga camera for picture taking. Okay, so yan. So hindi pala ako naka-share. So ayan. So meron naman tayong dalawang panel lang. So okay, so 1, 2, 3. So wait lang, isa-save ko lang siya. Open ko na yung paint ko. Bagal na yung laptop ko kaya yun. Ayun, lumitaw na rin yung pang screenshot ko. Wait lang po ah. Ayan. Babagal siya. Yun. Okay, so nakuha ko na yung oops. Wait lang. Okay, yung panel po na ayun, nag-aano nangyayari sa computer ko, nag-hang na. Okay, yung panel number 2 na tayo. Yan. Okay, so 1, 2, 3. Okay. So, save ko lang ulit. At nag-hang na siya ulit talaga. Nangyari. So, wait lang. Yung panel 2 eh, matagal pa yung ano niya. Yun. Okay, so yan. So, thank you po sa ating pasok sa Zoom meeting. So, kung may mga tanong po kayo, meron naman po tayong meron naman po tayong GC para po kung may mga tanong kayo, then nagpo-post naman din po ako ng mga kailangan nating magawa sa sa ating klase. So, basta po yung mga gagawin ko, dinidetail ko na may video pa naman. Then ito pong Zoom natin, i-upload ko po ulit para makita po ng iba kung ano yung tinakal natin ngayon. So, kung wala na pong tanong, thank you po ulit. And yan, end ko na po. Bye-bye. Thank you. Bye, sir. Bye po.